Isang mapagpalang araw sa inyo, mga minamahal naming tagapakinig. Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa tatag ng isang babae at sa hangganan ng kanyang pagpaparaya? Halina't samahan ninyo akong muli sa isang panibagong paglalakbay ng puso. Sabi nila, ang pag-ibig ay isang sugal. Itataya mo ang lahat, oras, pangarap, at maging ang iyong sarili sa pag-asang ang taong pinag-aalayan mo nito ay mananatiling tapat. Ngunit paano kung pagkatapos ng 10 taon ng pagtaya sa isang iglap, malaman mong hindi ka lang natalo, kundi dinaya ka pa? Ito ang kwento ni Luningning, ang malamig na tunog lamang ng kubyertos na tumatama sa mamahaling pinggan, ang pumupuno sa katahimikan ng kanilang hapagkainan. Para kay Luningning, ang bawat kalansing ay kasing lakas ng dagundong, isang paalala ng malawak na espasyong namamagitan sa kanila ng kanyang asawa. 10 taon, isang dekada na sila ngayong kasal ni Dakila. Ang gabing ito ay dapat puno ng tawanan, ng matatamis na alaala at ng mga pangakong bubuuin pa sa hinaharap. Inihanda niya ang lahat. Ang paboritong steak ni Dakila, ang pinakamahal na alak na nakatago sa kanilang wine cellar, at ang kanyang sarili nakabihis sa isang simpleng seda na bestida na alam niyang gusto nito. Ngunit si Dakila ay naroon lamang sa pisikal na anyo. Ang kanyang mga mata ay malayo, ang kanyang mga sagot ay matipid, at ang kanyang presensya ay kasing lamig ng hanging pumapasok mula sa nakaawang na bintana. Masarap ba ang luto ko, mahal? Pagbasag ni Luningning sa katahimikan, ang kanyang boses ay may bahagyang panginginig. Tumangulang si Dakila nang hindi man lang inaangat ang tingin mula sa kanyang plato. It's fine, Ning. Ning, hindi na mahal. Hindi na sweetheart. Ning na lang. Ang pangalan niya, binigkas sa paraang parang isa na lamang siyang obligasyon na palunok si Luningning. Nararamdaman ng pait na gumuguhit sa kanyang lalamunan. Mas mapait pa kaysa sa alak na kanyang ininom. Sinubukan niyang ngumiti. May sorpresa ako para sa iyo mamaya, sabi niya. Puno pa rin ng pag-asa. Pero bago yon, alam kong may inihanda ka rin para sa akin, hindi ba? Iyon ang sandaling tumigil sa pagnguya si Dakila. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kubyertos. Ang tunog nito ay tila isang hatol. Tumingin ito sa kanya sa unang pagkakataon ngayong gabi. At sa mga mata nito, wala nang kahit anong bakas ng pagmamahal na minsan niyang sinilayan. Pinalitan iyon ng pagod at awa. Mayroon nga, sabi ni Dakila sa isang boses na walang emosyon, isang munting na ngiti ang sumilay sa labi ni Luningning. Baka naman nag-iisip lang siya ng kung ano-ano. Baka pagod lang talaga ito mula sa trabaho. Ngunit ang nanangiting iyon ay unti-unting naglaho nang may inilabas si Dakila mula sa kanyang coat. Hindi ito isang maliit na kahon na may lamang alahas. Hindi rin ito susi ng isang bagong sasakyan. Isa itong puting sobre, isang business envelope. Dahan-dahan niya itong itinulak sa ibabaw ng makintab na mesa hanggang sa tumigil ito sa mismong tapat ni Luningning. Happy anniversary, Ning, sabi ni Dakila. Ang bawat salita ay tila patalim na tumatarak sa puso niya. I want an annulment. Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Annulment, pagpapawalang bisa. Pakiramdam ni Luningning ay nabingi siya. Ang buong mundo niya ay huminto sa pag-ikot. Tumingin siya sa sobre. Pagkatapos ay kay Dakila, naghahanap ng kahit anong senyales na ito'y isang masamang biro. Di Dakila. Hindi nakakatuwa, sabi niya. Ang kanyang boses ay basag. Hindi ako nagbibiro, Luningning, mariing sagot nito. Pagod na ako. Pagod na akong magpanggap. Matagal nang wala. Matagal nang patay ang pagmamahal ko sa'yo. Sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, mamahalin at paglilingkuran kita hanggang kamatayan. Ang mga pangako nila sa altar, 10 taon
na ang nakalipas ay biglang nag-echo sa kanyang isipan, isang malupit na multo ng nakaraan. Ang mainit na tinig ni Dakila noon ay kabaligtaran ng malamig na estrangherong nasa harapan niya ngayon. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ang sobre. Naroon nga ang mga dokumento. Legal. Formal. Isang formal na pagtatapos sa lahat ng kanyang isinakripisyo. Ang kanyang karera bilang isang mahusay na financial analyst na tinalikuran niya para suportahan ang pangarap nito. Ang kanyang mga pangarap na isinantabi niya para buuin ang pamilyang inakala niya ay magiging kanila. Habang ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata, isang pamilyar na tunog ang kanyang narinig. Ang tunog ng cellphone ni Dakila na nag-vibrate sa ibabaw ng mesa. Hindi ito sinasadyang naiwan nito. Ang screen ay nakaharap sa kanya at doon nakita niya isang pangalan at isang mensahe. Marahuyo Lopez. I'm waiting for you, my love. Si Marahuyo, ang masipag at mapagkakatiwalaan niyang assistant. Ang dalagang madalas niyang kausapin, ang babaeng tinuring niyang nakababatang kapatid. Ang ahas sa loob ng kanyang pamamahay. Ang sakit ay naging triple. Ang pagtataksil ay may mukha na. Tumayo si Dakila. Inayos ang kanyang damit na para bang wala lang nangyari. I'll give you the house, the car, anything you want, Ning. Just sign the papers and make this easy for the both of us. Hindi na niya nagawang sumagot. Ang lahat ng lakas sa kanyang katawan ay tila hinigop. Narinig na lang niya ang mga yabag ni Dakila papalayo, ang pagbukas at pagsara ng pinto. At pagkatapos, katahimikan, isang nakabibinging katahimikan. Naiwan siyang mag-isa sa gitna ng kanilang pangarap na bahay, kasama ang mga pira-pirasong labi ng kanyang durog na puso. Napaluhod siya sa malamig na sahig, ang katawan ay nanginginig sa bawat hikbi. Ang lahat ay nawala. Ang kanyang asawa, ang kanyang pamilya, ang kanyang pagkatao. Sa gitna ng kanyang pagtangis, ang kanyang nanlalabong paningin ay napadako sa isang bagay sa dingding. Ang malaking larawan ng kanyang yumaong lola, si Lola Gunita. Nakangiti ito sa larawan, ang mga mata nito ay tila nangungusap, puno ng talino at tapang. At sa ilalim ng liwanag ng chandelier, sa gitna ng kanyang mga luha, isang kakaibang kislap ang sumilay sa mga mata ni Luningning. Hindi na ito luha ng pagkatalo. Ito ay ang unang ningas ng isang malamig na apoy na nagsisimulang mag-alab. Ang mga sumunod na araw ay lumipas na parang isang mahabang panaginip. Si Luningning ay gumagalaw sa loob ng bahay na para bang isang anino. Ang bawat sulok ay nagpapaalala sa kanya ng 10 taon na sa isang iglap ay naging abo. Ang mga bakanteng espasyo sa aparador kung saan dating nakasabit ang mga damit ni Dakila ay tila mga sugat na nakanganga. Ang katahimikan sa hapagkainan ay isang pasakit. Nagsimula na siyang mag-empake. Hindi dahil iyon ang gusto niya, kundi dahil iyon na lang ang natitirang lohikal na gawin. Bawat damit na kanyang tinitiklop, bawat picture frame na kanyang binabalot, ay may kaakibat na alaala at kirot. Anak, magpahinga ka muna, malumanay na sabi ni Yaya Mayumi. Inilapag ang isang baso ng maligamgam na tubig sa tabi niya. Ang matanda ang tanging kasama niya sa bahay, isang tahimik na saksi sa unti-unting pagguho ng kanyang mundo. Hindi mo kailangang madaliin ang lahat. Umiling si Luningning, hindi tumitingin. Kailangan ko pong umalis dito, Yaya. Habang nananatili ako, lalo ko lang siyang naaalala. Umupo si Yaya Mayumi sa tabi niya, sa sahig na napapalibutan ng mga kahon. Hinaplos nito ang kanyang likod. Ang naaalala ko, Nak, ay ang matapang na dalaga na nagtapos na may pinakamataas na karangalan sa kolehiyo. Ang naaalala ko ay ang babaeng kayang-kayang pag-aralan ang takbo ng merkado sa isang tingin lang. Nasaan na ang babaeng yon, Ning? Ang mga salita ng matanda ay tumago sa puso ni Luningning. Oo nga, nasaan na nga ba ang babaeng yon?
Ang babaeng puno ng pangarap at kumpiyansa sa sarili. Nalunod na ba siya sa pagiging asawa ni Dakila Serrano? Wala na siya, Yaya. Matagal nang wala. Mahinang sagot niya. Hindi ako naniniwala. Giit ng matanda. Nagpapahinga lang siya. Naghihintay lang siyang muling gisingin. Sa pagpapatuloy ng kanyang pag-aayos sa lumang kabinet sa kanilang silid-aklatan, isang lugar na matagal na niyang hindi napupuntahan, may nahawakan siyang isang bagay sa pinakalikod na bahagi. Isang parihabang kahon na gawa sa kahoy na nara. Pamilyar ang disenyo nito. Ito ang lumang baul ng kanyang lola Gunita. Ang tanging bagay na hiniling niyang mapunta sa kanya noong pumanaw ito, 5 taon na ang nakalipas. Sa sobrang pagiging abala niya sa buhay may asawa, nakalimutan na niya ito. Dala ng kuryosidad, binuksan niya ito. Ang alikabok ng nakaraan ay sumalubong sa kanya. Sa loob, maayos na nakasalansan ang ilang mga bagay. Isang sulat na nakatali ng laso, isang luma at makapal na passbook ng bangko. At sa ilalim ng lahat, isang kwadernong nababalutan ng katad. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ang sulat. Binuksan niya ito at binasa ang pamilyar na sulat kamay ng kanyang lola. Aking pinakamamahal na luningning, kung binabasa mo ito, marahil ay nasa isang sangandaan ka ng iyong buhay. Marahil ay nalulungkot ka o di kaya'y nalilito. Nais kong malaman mo na ang lahat ng pagsubok ay may katapusan. Isinulat ko sa kwadernong ito ang lahat ng aking natutunan. Hindi lang sa pera, kundi sa buhay. Gamitin mo ito. Pero higit sa lahat, nais kong ibaon mo ito sa iyong puso. Huwag na huwag mong hahayaan na ibang tao ang magtakda ng iyong halaga. Ikaw, apo ko, ay mas makinang pa sa kahit anong ginto o diamante. Nagmamahal, Lola Gunita. Ang mga luhang pinipigilan ni Luningning ay tuluyan ng bumagsak, ngunit iba na ang mga luhang ito. Hindi na ito luha ng pagkawala, kundi luha ng pangungulila sa isang pagmamahal na totoo at walang kapalit. Isinunod niyang buksan ang kwaderno. Ang bawat pahina ay puno ng mga numero, mga graph, at mga tala tungkol sa stock market, real estate, at mga diskarte sa pagnenegosyo. Mga aral na minsan na ring itinuro sa kanya ng kanyang lola, mga aral na kinalimutan niya nang piliin niyang tumayo sa likod ni Dakila. Habang binabasa niya ang mga salita, ang natutulog na financial analyst sa kanyang pagkatao ay unti-unting nagigising. Ang utak niya ay muling tumakbo, kumokonekta sa mga konsepto at estratehiyang matagal na niyang hindi nagagamit. Sa huli, binuksan niya ang passbook. At doon, halos mapigil niya ang kanyang hininga. Ang halagang nakalagay doon ay higit pa sa sapat. Ito ay hindi lamang mana. Ito ay kapital. Ito ay kapangyarihan. Ito ay mga bala para sa isang laban na hindi niya alam na kailangan niyang paghandaan. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang kanyang likod ay unti-unting tumuwid. Ang kanyang mga matang kanina'y puno ng kalungkutan ay napalitan ng isang matalas at mapanuring tingin. Tumingin siyang muli sa larawan ng kanyang lola sa dingding. Huwag mong hahayaan na ibang tao ang magtakda ng iyong halaga. Tumayo siya. Dala-dala ang kwaderno at ang passbook. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial ng isang numero mula sa isang lumang business card na nakatago sa loob ng kwaderno. Ang numero ng pinagkakatiwalaang stockbroker ng kanyang lola. Mr. De Castro? Sabi niya sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat. This is Luningning Soliman, Gunita Alfonso's granddaughter. I need your services. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, ibinaba niya ang telepono. Binuksan niya ang kanyang laptop at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, hindi pangalan ng recipe o home design ang kanyang hinanap. Itinipa niya sa search bar, Serrano Prime Holdings Stock Pry. Ang pamilyar na logo ng kumpanya ng kanyang asawa ay lumitaw sa screen, kasama ang mga numerong nagbabago bawat segundo.
Ang kumpanyang binuo mula sa kanyang mga sakripisyo, mula sa kanyang walang tulog na mga gabi sa pag-aaral ng mga ulat para kay Dakila. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiti na hindi pa nakikita ni Dakila kailanman. Ito ay para sa lahat ng isinakripisyo ko, Dakila. Bulong niya sa sarili. Let the game begin. Malayo sa marangyang mundo ng lungsod ng Hiraya, sa isang maliit at hindi kapansing-pansing kapihan sa gilid ng isang abalang kalye, nakaupo si Luningning. Nakasuot siya ng simpleng damit, salamin na walang grado, at isang sombrerong bahagyang nagtatago sa kanyang mukha. Sa harapan niya ay isang laptop at isang tasang halos hindi nababawasang kape. Para sa sinumang makakakita, isa lamang siyang ordinaryong taong nagpapalipas ng oras. Ngunit sa ilalim ng mesang yon, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Ito na ang araw. Ang unang hakbang. Sa screen ng kanyang laptop ay ang trading platform na inirekomenda ni Mr. De Castro. Ang lahat ay nakahanda na. Ang Dummy Corporation na Soliman Investments na itinatag sa tulong ng mga koneksyon ng kanyang lola at ang pondo na inilipat mula sa lumang passbook. Isang pamilyar na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Ang parehong kaba na nararamdaman niya noon bago ang isang malaking presentasyon sa dati niyang trabaho. Ngunit ngayon, may kasama itong kakaibang excitement, isang pakiramdam ng panganib at kapangyarihan. Huminga siya ng malalim. Tumingin siya sa pangalan sa screen, Serrano Prime Holdings. Ang kumpanyang alam niya ang bawat sulok, ang bawat kalakasan at kahinaan. Dahil sa loob ng maraming taon, siya ang multo sa likod ng tagumpay ni Dakila. Sa isang mabilis ngunit tiyak na pag-click ng mouse, isinagawa niya ang kanyang unang order. Isang maliit na block ng shares. Sapat lang para hindi makatawag ng pansin, ngunit sapat para masimulan ng laro. Habang pinoproseso ng system ang kanyang transaksyon, napapikit si Luningning. Hindi ito simpleng pagbili ng stocks. Ito ay ang pagbawi sa unang piraso ng kanyang sarili. Nang lumabas ang salitang executed sa screen, isang kakaibang ginhawa ang kanyang naramdaman. Nagawa niya. Ang unang hakbang ay naitapak na. Habang hinihintay ang kumpirmasyon, binuksan niya ang mga pampublikong ulat pananalapi ng SPH. Ang mga numero, chart, at financial jargon na minsan ay tila nakalimutan na niya ay biglang naging malinaw na muli. Muling nabuhay ang analyst sa loob niya. At habang sinusuri niya ang bawat linya, nakita niya ang mga bagay na tanging siya lang ang makakakita. Nakita niya ang epekto ng kanyang mga dating payo at nakita rin niya ang mga palpak na desisyon ni Dakila mula nang tumigil siya sa pagtulong. May isang particular na expansion project sa Visayas. Isang proyektong paulit-ulit niyang sinabi kay Dakila na masyadong magastos at mapanganib, na ngayon ay nagpapakita ng mga senyales ng pagkalugi. Iyon ang magiging una niyang target. Samantala, sa tuktok ng nagtataas ang gusali ng Serrano Prime Holdings, ang mundo ay ibang-iba. You deserve this, my love, malamig na sabi ni Dakila habang isinasabit sa leeg ni Marahuyo ang isang kumikinang na kwintas na may diamante. Nasa loob sila ng maluwag at modernong opisina ng CEO na may tanawing abot ang buong lungsod ng Hiraya. Humarap si Marahuyo sa salamin, hinahaplos ang malamig na bato sa kanyang balat. Ang kanyang nanggiti ay matamis, ngunit ang kanyang mga mata ay may kalkuladong kislap. It's beautiful, Daki, pero hindi mo naman kailangang gawin to. Of course I do, sabi ni Dakila. Niyakap ito mula sa likuran at inamoy ang buhok nito. You are the future of this company. Our future. Paano si Luningning? Tanong ni Marahuyo. Ang kanyang boses ay puno ng kunwaring pag-aalala. Bumuntong hininga si Dakila, isang tunog ng pagkainis. The lawyers are handling it. She'll sign. She has no choice. Sa buong buhay niya, sa akin lang siya umasa. She's nothing without me.
Isang kakatok sa pinto ang pumutol sa kanilang sandali. Pumasok ang Chief Financial Officer ng kumpanya, isang matandang lalaki na nagngangalang Mr. Salcedo, may hawak na tablet. "Sir, sorry to interrupt," sabi ni Mr. Salcedo na tila hindi komportable sa kanyang nakita. "I just wanted to flag an unusual buying activity for our stocks this morning. Nothing major, but the volume is consistent from a single unknown buyer." Tumingin si Dakila sa tablet ng walang interes. "And it's the market, Salcedo. People buy, people sell." "Yes, sir. But the pattern is strategic. It seems they're testing the waters," paliwanag ng CFO. "I just thought you should know." Iwinagayway lang ni Dakila ang kanyang kamay. "It's probably just some small fry investor trying to make a quick buck. Don't bother me with these things unless it's a major threat. Now, if you'll excuse us." Nahihiyang tumango si Mr. Salcedo at umatras palabas ng opisina. Isinara ang pinto. Si Dakila at Marahuyo, na abala sa kanilang tagumpay, ay walang kamalay-malay na ang small fry investor na yon ay ang babaeng minamaliit nila, na kasalukuyang nagpaplano ng kanilang pagbagsak mula sa isang simpleng kapihan. Bumalik sa kapihan, isang email notification ang lumitaw sa screen ni Luningning. Ito ay ang kumpirmasyon. Ang transaksyon ay matagumpay. Ang unang piraso ng Serrano Prime Holdings ay nasa pangalan na ng Soliman Investments. Hindi siya napasigaw sa tuwa, hindi rin siya tumalon. Sa halip, isang dahan-dahan at malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiti na puno ng pait, ng sakit, at ng isang bagong tuklas na kapangyarihan. Isinara niya ang kanyang laptop habang papalabas ng kapihan at humahalo sa walang mukhang mga tao sa kalye. Isang kaisipan ang paulit-ulit sa kanyang isip. "Ito ay para sa sakripisyo ko, Dakila." Lumipas ang ilang linggo. Ang dating maliit na alon na napansin ni Mr. Salcedo ay unti-unting naging isang malakas na pagragasa na yumanig sa pundasyon ng Serrano Prime Holdings. Hindi na ito isang small fry investor. Ito ay isang pating, isang matalino, agresibo, at higit sa lahat, hindi nakikitang pating na walang tigil sa pagkain ng kanilang mga shares sa open market. Anong ibig mong sabihin na hindi pa rin natin alam kung sino sila? Sigaw ni Dakila. Ang kanyang boses ay umaling-awngaw sa loob ng conference room. Ang kanyang kamao ay bumagsak sa makintab na lamesa na nagpatalon sa mga miyembro ng board na nakapaligid dito. Ang dating kalmado at laging may kontrol na CEO ay napalitan ng isang halimaw na madaling magalit at laging balisa. "Sir, we've tried everything," nanginginig na paliwanag ni Mr. Salcedo. "They're operating through a series of shell corporations, layered so perfectly that it's almost impossible to trace the source. Whoever this is, they are brilliant, and they have very deep pockets." Brilliant? O baka naman may naglalabas ng impormasyon mula sa loob? Hiyaw ni Dakila. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at hinala habang isa-isa niyang tinitingnan ang mga mukha sa silid. Ang bawat isa ay tila suspek sa kanyang paningin. "Sino sa inyo ang traidor?" Walang nangahas na sumagot. Ang tensyon sa loob ng silid ay halos hiniwa ng kutsilyo. Ang multo sa merkado, ang tawag nila sa misteryosong mamumuhunan, ay nagdulot ng kaguluhan. Ang presyo ng SPH stocks ay patuloy na tumataas sa hindi natural na paraan na nagpapahirap sa pang-araw-araw na operasyon at nagbibigay ng alarma sa kanilang mga long-term investors. Araw-araw, pakiramdam ni Dakila ay may humihinga sa kanyang batok. Isang kalabang hindi niya makita at hindi niya maintindihan ang motibo. Ito ba ay isang hostile takeover mula sa kanilang mga kakumpetensya o isang personal na atake? Ang stress mula sa trabaho ay dinala niya hanggang sa kanyang relasyon kay Marahuyo. Ang dating matatamis na sandali ay napalitan ng mainitang pagtatalo. "Hindi ko maintindihan kung bakit ka nagkakaganyan, Daki," sabi ni Marahuyo isang gabi, habang pinapanood siyang palingalinga sa kanyang laptop sa kanilang penthouse unit.
It's just a market fluctuation. Kakayanin mo yan. Fluctuation? Marahuyo, this is not just a fluctuation. This is a war. Pasigaw na sagot ni Dakila. Isinara ang laptop ng may malakas na kalabog. At hindi nakakatulong na para bang wala kang pakialam. Wala akong pakialam. Tumayo si Marahuyo. Ang kanyang boses ay may bahid ng hinanakit. Ako na nga ang gumagawa ng lahat para tulungan ka. Ako ang sumasalo sa mga galit mo sa opisina. Ako ang nag-aayos ng schedule mo. Ano pa bang gusto mong gawin ko? Sa likod ng kanyang mga salita, isang lihim na kasiyahan ang nararamdaman ni Marahuyo. Nasisiyahan siyang makita si Dakila na nagkakagulo, na nawawala sa kontrol. Ang bawat pagkunot ng noo nito, ang bawat sigaw nito, ay musika sa kanyang pandinig. Ito ang simula ng kanyang matagal ng plinanong paghihiganti. Ngunit kailangan niyang mag-ingat. Hindi pa oras para malaman nito ang katotohanan. Ang gusto ko ay suporta, hindi mga tanong na walang kwenta. Sagot ni Dakila. Habang nagtatalo sila, sinamantala ni Marahuyo ang pagkakataon upang magtanim ng lason. Baka tama ka, Daki. Sabi niya sa isang mas mahinang boses na para bang isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Paano kung mayroon ngang tagaloob? Isang taong alam ang lahat ng kahinaan ng kumpanya. Isang taong malapit sa iyo noon. Natigilan si Dakila. Anong ibig mong sabihin? Nagkibit balikat si Marahuyo. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng inosente. Wala lang. Naisip ko lang, si Luningning. She was a financial analyst, right? At alam niya ang lahat tungkol sa SPH. Mabilis na umiling si Dakila. Isang mapanuyang tawa ang kumawala sa kanyang bibig. Sining! Imposible! Wala siyang pera. Wala siyang koneksyon. At higit sa lahat, wala siyang utak para gawin ang isang bagay na ganito kakomplikado. She's just a housewife. Ngunit kahit na binigkas niya ang mga salitang iyon, isang maliit na binhi ng pagdududa ang naitanim sa kanyang isipan. Kinagabihan, hindi makatulog si Dakila. Ang kanyang isip ay ligalig, paulit-ulit na pinag-aaralan ang bawat galaw ng multo. Paano nito nalaman ang tungkol sa problema sa Visayas Project? Paano nito nalaman kung aling mga subsidiary ang mahina? Ang mga impormasyong yon ay hindi pampubliko. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang nag-vibrate ang kanyang telepono sa tabi ng kama. Isang unknown number, isang text message. Binuksan niya ito. 5 salita lamang ang nakasulat. Nagbabayad ka na sa kinuha mo. Napatayo si Dakila. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ito ba ay mula sa multo? Isang pagbabanta? Isang pangungumpisal? Inakala niya na ito ay mula sa isa sa kanyang mga karibal sa negosyo. Isang taong natapakan niya sa kanyang pag-akyat sa tuktok. Hindi niya alam na ang mensaheng iyon ay ipinadala mula sa isang burner phone na hawak ng babaeng minsan niyang tinawag na asawa. Ang babaeng akala niya ay wala nang magagawa, kundi ang umiyak na lang sa isang sulok. Ang laro ni Luningning ay hindi na lamang tungkol sa pera. Ngayon, ito ay tungkol na rin sa psikolohikal na digmaan. At si Dakila Serrano, ang dakilang CEO, ay nagsisimula ng matalo. Ang ballroom ng Hiraya Grand Hotel ay kumikinang sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier. Puno ito ng mga pinakamayayaman at pinakamakapangyarihang tao sa lungsod ng Hiraya. Lahat ay nagtipon para sa tao ng charity gala. Ang hangin ay puno ng halimuyak ng mamahaling pabango, ng mahinang tugtugin ng isang string quartet, at ng mga bulungan tungkol sa negosyo at politika. Sa gitna ng lahat ng ito, si Dakila Serrano ay nasa kanyang elemento. Nakatayo siya na parang isang hari, hawak ang isang baso ng champagne, habang si Marahuyo ay nakakapit sa kanyang braso na parang isang tropeo. Bawat ngiti, bawat bati ay isang pagpapatunay ng kanyang kapangyarihan. Ngunit sa likod ng kanyang kumpiyansa,
Naroon pa rin ang anino ng multo sa merkado na patuloy na gumugulo sa kanyang isipan. Biglang huminto ang mahinang bulungan malapit sa engrandeng pasukan. Ang mga ulo ay lumingon, ang mga mata ay nanlaki, at ang katahimikan ay gumapang na parang alon. At pagkatapos, pumasok si Luningning. Hindi ito ang Luningning na kilala nila. Hindi ito ang simpleng asawa ni Dakila na laging nasa likod ng kanyang anino. Ang babaeng pumasok ay nakasuot ng isang eleganteng itim na gown na yakap ang kanyang katawan sa tamang mga lugar. Ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang paraan na nagpapatingkad sa kanyang mukha. At ang kanyang mukha, wala na ang bakas ng lungkot at pagkatalo. Napalitan ito ng isang kalmado at matatag na ekspresyon, at ang kanyang mga mata ay may kislap ng isang taong may hawak na sikreto. Para siyang isang reyna na naglalakad sa kanyang korte. Natigilan si Dakila. Ang champagne flute na hawak niya ay halos mabitawan niya. Ang babaeng nasa harapan niya ay hindi ang babaeng iniwan niyang umiiyak sa sahig. Ito ay isang estranghera, isang maganda, mapanganib, at hindi kapani-paniwalang estranghera. Sa tabi niya, naramdaman ni Marahuyo ang paghigpit ng hawak ni Dakila sa kanyang braso at isang kislap ng selos at pagbabanta ang dumaan sa kanyang mga mata. Anong ginagawa niya dito? Nanggigigil na bulong ni Dakila, sapat lang para marinig ni Marahuyo. Bago pa man makasagot si Marahuyo, nilapitan na sila ng ilang kakilala. Ngunit ang kanilang mga mata ay nakatuon kay Luningning na dahan-dahang naglalakad palapit sa kanilang grupo. Hindi pinansin ni Luningning ang mga mapanuring tingin. Ngumiti siya sa ilang matatandang miyembro ng board na bumati sa kanya. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may awtoridad. Nang sa wakas ay magtama ang kanilang mga paningin ni Dakila. Isang malamig na kuryente ang tila dumaloy sa pagitan nila. Dala ng kanyang ego, si Dakila ang unang lumapit. Iniwan si Marahuyo sa grupo. "Ning," sabi niya. Sinubukang gawing kaswal ang kanyang boses ngunit halata ang tensyon. "Nagulat ako na makita ka rito. Akala ko, nagluluksa ka pa." Isang bahagyang nangiti ang sumilay sa labi ni Luningning. Isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Bakit naman ako magluluksa, Dakila? Sa katunayan, I've never felt more alive. Ang pagkawala ng ilang bagay pala ay nagbibigay daan para sa mga bago at mas magagandang oportunidad." Ang kanyang mga salita ay tila may dobleng kahulugan na lalong nagpairita kay Dakila. Anong ibig sabihin ng mga oportunidad na yan? Bumalik ka na ba sa pagiging, ano nga ulit yon? Isang simpleng empleyado? Hindi natinag si Luningning. Sabihin na lang natin na may bago akong pinagkakaabalahan. Isang investment. Isang bagay na alam kong magbibigay ng malaking kita sa hinaharap. Tumingin siya sa mga mata ni Dakila. "Dapat mag-ingat ka, Daki. Ang merkado ngayon ay puno ng mga sorpresa." Pagkasabi noon, tumalikod na siya at naglakad palayo. Iniwan si Dakila, natulala, at puno ng pagdududa. Pumunta si Luningning sa isang mas tahimik na bahagi ng ballroom, malapit sa mga French door na nakabukas patungo sa hardin. Mula doon, pinanood niya ang mga tao. Pinanood niya si Dakila na bumalik kay Marahuyo. Ang kanilang pag-uusap ay tila naging mainitin. At pinanood niya si Marahuyo. May kakaiba sa kilos ni Marahuyo ngayong gabi. Ang kanyang mga ngiti ay tila pilit at ang kanyang mga mata ay laging palihim na sumususulyap sa direksyon ng hardin. Maya-maya, nagpaalam ito sandali kay Dakila. Sa halip na pumunta sa comfort room, lumabas ito patungo sa madilim na hardin. Dala ng kuryosidad, sumunod si Luningning, nagtago sa likod ng isang malaking haligi. Sa isang sulok ng hardin na hindi gaanong naiilawan, nakita niya si Marahuyo na may kausap na isang lalaki. Ang lalaki ay nakatalikod. Ordinaryo ang pangangatawan, ngunit may tensyon sa tindig nito. At pagkatapos, nakita ni Luningning ang isang bagay
na nagpakabog sa kanyang dibdib. May inabot si Marahuyo sa lalaki, isang maliit at itim na bagay, isang USB flash drive. Pagkatapos ng mabilis na pag-uusap, mabilis na umalis ang lalaki sa kabilang direksyon, habang si Marahuyo ay inayos ang sarili at bumalik sa loob na para bang walang nangyari. Nanatili si Luningning sa kanyang kinatatayuan. Pinoproseso ang kanyang nakita. Isang USB sa isang lalaking hindi niya kilala. Ano ang laman noon? Alam niyang hindi niya maaaring basta na lang harapin si Marahuyo. Kailangan niya ng mas matalinong paraan. Bumalik siya sa loob. Ang kanyang isip ay mabilis na nag-iisip. Natagpuan niya ang isa sa mga pinakatsismosong miyembro ng board ng SPH, si Mrs. Consunji. Tita Eleanor, kayo po pala. Bati ni Luningning ng may matamis na ngiti. You look stunning tonight. Luningning Hija, ikaw pala. Ang ganda mo. Sagot ng ginanga. Kamusta ka na? Nabalitaan ko ang tungkol sa inyo ni Dakila. I'm doing very well, tita. Actually, sabi ni Luningning, ibinaba ang kanyang boses na para bang may ibinubulong na sikreto. I'm thinking of investing again. Pero medyo kinakabahan ako. Narinig ko kasi na may mga chismis tungkol sa information leaks sa ilang malalaking kumpanya. Corporate espionage, you know. Nakakatakot, hindi ba? Ang mga mata ni Mrs. Consunji ay lumaki sa interes. Talaga? Saang kumpanya mo naman naririnig yan, Hija? Nagkibit-balikat si Luningning. Hindi ko na matandaan, tita. Alam niyo naman ang mga usapan. Pero bilang isang board member ng SPH, siguro po ay dapat ninyong doblehin ang pag-iingat. Ang lason ay naitanim na. Bago umuwi, muli siyang sumulyap sa hardin. Ang lalaking kausap ni Marahuyo ay paalis na sa exit ng hotel. Sa huling sandali, lumingon ito na para bang may naramdaman. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa loob lamang ng isang segundo. Hindi pamilyar ang mukha ng lalaki, ngunit ang mga mata nito, puno ito ng galit at pagkamuhi na tila matagal nang kinikimkim. Isang uri ng galit na pamilyar sa kanya, ngunit hindi niya maalala kung saan niya ito nakita. Umalis si Luningning sa gala na may dalang bagong palaisipan. Ang laban niya ay hindi na lamang laban kay Dakila. May isa pang manlalaro sa dilim at kailangan niyang malaman kung sino ito. Hindi maalis sa isip ni Luningning ang mga nangyari sa charity gala. Ang imahe ng USB na ipinaasa sa dilim at ang mga mata ng misteryosong lalaki na puno ng pagkamuhi ay bumabagabag sa kanya. Ang kanyang instincts na matagal nang natutulog ay sumisigaw na mayroong mas malalim na laro na nangyayari. Isang larong hindi niya palubusang naiintindihan. Ang simpleng paghihiganti sa isang taksil na asawa at sa kanyang kirida ay biglang naging isang komplikadong palaisipan. Kinabukasan, gamit ang isang secure na linya ng telepono at isa sa mga pinagkakatiwalaang contact mula sa listahan ni Lola Gunita, kinontak niya ang isang pribadong investigador, si Mang Cesar, isang retiradong pulis na may reputasyon sa pagiging mahusay at diskreto. Gusto kong malaman ang lahat tungkol kay Marahuyo Lopez, sabi ni Luningning sa kanilang maikling pagkikita sa isang tahimik na parke. Ang kanyang pamilya, ang kanyang nakaraan, lahat ng koneksyon niya at lalo na kung sino ang lalaking kausap niya kagabi sa hardin ng Hiraya Grand Hotel. Masusunod, ma'am, sagot ng matandang investigador, walang karagdagang tanong. Makalipas ang 2 araw, isang Manila envelope ang iniwan sa lobby ng kanyang bagong tinitirhang kondominium. Walang pangalan, walang palatandaan, ayon sa kanilang napag-usapan. Sa loob ng kanyang apartment na may tanawin ng nagkikislapang mga gusali ng lungsod ng Hiraya, naupo si Luningning sa kanyang sofa. Ang kanyang puso ay kumakabog habang binubuksan ang sobre. Sa loob, naroon ang isang manipis na folder. Huminga siya ng malalim bago ito buksan. Ang unang pahina ay isang simpleng background check ni Marahuyo. Ang kanyang paaralang pinasukan,
mga dating trabaho, lahat ay tila normal. Ngunit sa mga sumunod na pahina, nagsimulang lumabas ang mga piraso ng katotohanan. May mga lumang newspaper clipping. Ang una ay nagtatampok sa isang masayang pamilya. Si Ricardo Lopez, CEO ng Lopez Holdings, kasama ang kanyang asawa at 2 anak, isang lalaki at isang babae. Ang batang babae sa larawan na may matamis na ngiti ay walang iba kundi si Marahuyo. Nanlamig ang buong katawan ni Luningning. Lopez Holdings, pamilyar ang pangalang yon. Ito ang isa sa mga unang kumpanyang sinubukan ni Dakila na i-take over noong nagsisimula pa lamang siyang umakyat sa kapangyarihan. Isang kwentong ipinagmalaki pa nito sa kanya noon. Mabilis niyang binuklat ang susunod na clipping. Ang headline ay sumampal sa kanya. Lopez Holdings declares bankruptcy. CEO Ricardo Lopez, found dead. Ang artikulo ay nagdetalye ng isang agresibong corporate takeover na nagtulak sa kumpanya sa pagkalugi at ang kasunod na pagpapakamatay ng CEO nito dahil sa depresyon at kahihiyan. Ang pangalan ng kumpanyang nagsagawa ng takeover, Serrano Prime Holdings. Biglang nag-ugnay ang lahat sa kanyang isipan. Ang galit sa mga mata ng lalaki sa hardin. Ito ang kapatid ni Marahuyo, ang lalaki sa lumang larawan. Ang USB, ang bawat aksidente sa opisina, ang pag-akit kay Dakila. Hindi lang ito simpleng pagnanasa sa pera o posisyon. Ito ay paghihiganti. Isang paghihiganting matagal ng plinano. Isinandal ni Luningning ang kanyang ulo, ang kanyang paghinga ay mabigat. Ang babaeng sumira sa kanyang pagsasama, ang babaeng kinamumuhian niya ng buong puso ay isa ring biktima. Isang biktimang ginawang sandata, ang sarili, para wasakin ang taong sumira sa kanyang pamilya. Naramdaman niya ang isang komplikadong emosyon, galit, dahil ginamit siya at ang kanilang pagsasama sa maruming laro ni Marahuyo. Ngunit mayroon ding isang hindi inaasahang pagkaunawa, isang bahagyang awa. Pareho silang sinaktan ni Dakila sa magkaibang paraan. Pareho silang may dahilan para gustuhing makita itong bumagsak. Ngunit ang kanilang mga pamamaraan ay magkaiba. Ang plano ni Luningning ay isang surgical strike, isang malinis at legal na corporate takeover para bawiin ang nararapat sa kanya. Ang plano ni Marahuyo ay tila mas mapanganib at mapanira. Isang planong handang sunugin ang buong kumpanya. Isama na ang mga inosenteng empleyado para lamang makaganti. Nasa gitna siya ng isang digmaan na may 3 panig. Siya, si Dakila, at si Marahuyo. Ang babaeng akala niya ay simpleng kalaban ay isa palang wild card, isang hindi inaasahang manlalaro na maaaring makasira hindi lamang sa plano ni Dakila, kundi pati na rin sa kanya. Kalaban ko ba siya o biktima rin, tulad ko? Tanong niya sa sarili. Habang siya'y nalulunod sa kanyang mga iniisip, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text message mula sa isang hindi rehistradong numero, ang numero ng investigador. Ang mensahe ay maikli ngunit kagyat. Update, minamanmana ng source ko si Marahuyo. Naghahanda siyang mag-leak ng isang kritikal na dokumento sa media na maaring magpabagsak sa presyo ng SPH stock. Bukas niya gagawin ang kanyang hakbang. Napasinghap si Luningning. Kung babagsak ang presyo ng stock, mawawalan ng halaga ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Ang kanyang mga shares ay magiging halos walang silbi. Ang kumpanya ay maaaring hindi na muling makabangon. Ang plano ni Marahuyo ay hindi lamang para tanggalin si Dakila sa pwesto. Ito ay para durugin ang Serrano Prime Holdings hanggang sa maging abo. At mayroon na lamang siyang ilang oras para magdesisyon kung ano ang gagawin. Ang gabi ay malalim na, ngunit ang isipan ni Luningning ay mas malalim pa sa kadiliman sa labas ng kanyang bintana. Ang mensahe mula sa investigador ay tila isang bombang naka-timer. Ang bawat pag-tiktok nito ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng kanyang apartment.
Nakatayo siya sa harap ng malawak na salaming bintana, pinagmamasdan ng lungsod ng Hiraya na parang isang kumot ng mga nagkikislapang hiyas. Doon sa isa sa mga gusaling iyon, naghahanda si Marahuyo na pasabugin ng lahat. At sa isa pa, si Dakila, na walang kamalay-malay, ay mahimbing na natutulog sa tabi ng babaeng magiging dahilan ng kanyang pagbagsak. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Kung hahayaan niyang ituloy ni Marahuyo ang plano nito, mapapadali ang lahat para sa kanya. Ang pagbagsak ng stock price ay magiging hudyat ng panik. Magbebenta ang mga investor. At sa gitna ng kaguluhan, mas madali niyang makukuha ang kontrol sa mas mababang halaga. Ito ang pinakamadaling daan patungo sa kanyang layunin. Ngunit, sa anong halaga? Ang Serrano Prime Holdings, sa kabila ng lahat, ay hindi lamang si Dakila. Ito ay ang pinagpaguran ng daan-daang empleyado na may mga pamilyang umaasa. Ito ay ang kumpanyang minsan niyang tinulungang itayo mula sa anino, gamit ang kanyang sariling talino at sakripisyo. Ang paghihiganti ba niya ay nagkakahalaga ng kanilang mga kabuhayan? Ang mga salita ni Lola Gunita mula sa lumang talaarawan ay bumalik sa kanya. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa pagsira, apo. Ito ay sa pagbuo. Noon niya napagtanto, ang kanyang laban ay hindi na lamang tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagbawi, sa kung ano ang tama, sa pagpapatunay na kaya niyang pamunuan ang kumpanya ng mas mahusay kaysa sa lalaking sumira sa kanyang tiwala. Kung hahayaan niyang masira ang SPH, ano pa ang kanyang babawiin? Abo at mga abo lamang. Kailangan niyang pigilan si Marahuyo. Ngunit hindi sa paraang malalaman ni Dakila ang lahat. Kailangan niya itong gawin sa paraang siya pa rin ang may hawak ng mga baraha. Mabilis siyang kumilos. Muli niyang tiningnan ang talaarawan ng kanyang lola. Hinahanap ang isang partikular na pangalan. Isang white hat hacker na minsang tinulungan ng kanyang lola. Isang taong may malaking utang na loob dito. Pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, idinayal niya ang numero. Sino to? Isang batang boses ang sumagot. May halong pag-iingat. Hindi mo ako kilala. Simula ni Luningning, ang kanyang boses ay kalmado at tiyak. Pero kilala mo ang lola ko. Si Gunita Alfonso. Ang pangalan mo ay Spectre, hindi ba? May utang ka sa kanya. At ngayon na ang oras para bayaran iyon. Sa kabilang linya, isang mahabang katahimikan. At pagkatapos, isang buntong hininga. Anong kailangan mo? Ipinaliwanag ni Luningning ang sitwasyon nang hindi nagbibigay ng masyadong detalye. Ang tungkol sa isang nalalapit na data leak sa SPH mula sa isang internal source. Ang kailangan niya ay harangan ang pag-access ng source na yon sa network ng kumpanya, pansamantala lamang, at gawin ito nang walang sinumang makakapansin, lalo na ang IT department ng SPH. Masyadong delikado yan, sagot ni Spectre. Alam ko, giit ni Luningning. Pero alam ko rin na kaya mo. Gawin mo ito at kalimutan na natin ang tungkol sa utang mo. Makalipas ang isa pang sandali ng pag-aalinlangan, pumayag din ang hacker. Habang nagtatrabaho si Spectre sa digital world, si Luningning naman ay naghanda ng sarili niyang sandata. Binuksan niya ang isang anonymous email account. Simple lang ang kanyang mensahe, ngunit ang bawat salita ay may bigat at banta. Sa kabilang dako ng lungsod, sa isang maliit at madilim na apartment, nakaupo si Marahuyo sa harap ng kanyang laptop. Ang dokumentong magpapabagsak kay Dakila, mga ebidensya ng pandaraya sa isang malaking kontrata ay handa nang ipadala sa isang kilalang investigative journalist. Ito na ang sandaling pinakahihintay niya sa loob ng maraming taon, ang paghihiganti para sa kanyang ama. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang lumang larawan ng kanyang pamilya na nakatayo sa tabi ng kanyang laptop. Para sa'yo ito, Itay. Bulong niya. Ngunit nang i-click niya ang send, isang error message ang lumabas. Access denied. Sinubukan niya ulit.
Ganoon pa rin. Sinubukan niyang i-access ang company server. Wala. Bigla na lang siyang nawalan ng koneksyon sa lahat ng sensitibong file. Para siyang isang sundalong nawalan ng bala sa gitna ng digmaan. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanya. Imposible. Perpekto ang kanyang plano. Sino ang... Biglang may pumasok na email sa kanyang inbox mula sa isang hindi kilalang address. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Walang subject. Ang laman ng mensahe ay isang linya lamang. Alam ko kung sino ka, Marahuyo Lopez. Hindi lang si Dakila ang kalaban mo. Ang takot ay napalitan ng purong pagkasindak. May nakakaalam. May iba pang nakakaalam ng kanyang sikreto. Isang taong hindi lang alam ang kanyang pagkatao, kundi may kakayahan ding pigilan ang kanyang mga galaw. Dali-dali niyang kinuha ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang kapatid, ang lalaki sa hardin. Kuya, sabi niya, ang kanyang boses ay naghahalong galit at takot. May problema, may nakakaalam, may isa pang naglalaro sa likod ng lahat ng ito. Samantala, sa kanyang kondominium, nakatingin si Luningning sa parehong tanawin ng lungsod. Ang laro ay nagbago. Ang kanyang paghihiganti ay naging isang bagay na mas malaki. Ang pagprotekta sa isang imperyong siya mismo ang tutubos. Hindi na lamang ito laban kay Dakila. Ngayon, kailangan din niyang talunin sa pag-iisip ang isang babaeng kapareho niyang nasaktan. Isang babaeng puno ng galit na handang manira ng lahat. Ang kaaway ng kanyang kaaway ay hindi niya kaibigan. Isa itong panganib na kailangan niyang kontrolin. Ang hangin sa loob ng opisina ng kanyang abogado ay siksik sa tensyon at amoy ng lumang papel at sariwang timplang kape. Sa ibabaw ng malaking mahogany desk ay nakakalat ang mga dokumento, mga stock certificate, financial projection, at legal brief. Ito na ang arsenal ni Luningning para sa huling pagsusugal. Sa loob ng mga nakaraang linggo, sa tulong ng market instability na nilikha ng mga bigo at palihim na pag-atake ni Marahuyo, naging mas agresibo ang kanyang pagbili. Ngayon, hawak na niya ang sapat na porsyento. Sapat na para persahin ang isang boto. Sigurado ka na ba dito, Luningning? Tanong ni Attorney Romero, isang matandang abogadong pinagkakatiwalaan ng kanyang lola Gunita. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ang pag-call ng emergency board meeting para sa isang no-confidence vote ay isang deklarasyon ng giyera. Kapag ginawa mo ito, wala nang atrasan. Tumingin si Luningning sa bintana, sa gusali ng Serrano Prime Holdings na matatanaw mula roon. Ang toring iyon, na minsan ay simbolo ng kanyang mga isinakripisyo, ay malapit nang maging simbolo ng kanyang tagumpay. Wala na akong planong umatras, attorney. Sagot niya, ang kanyang boses ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Inihanda ko rin ang isa pang dokumento, isang bagay na personal. Inabot niya sa abogado ang isang folder. Sa loob nito ay ang mga kopya ng mga lumang bank statement at mga sulat kamay na kasunduan sa pagitan ni Dakila at ng kanyang ama. Ito ang ebidensya, ang patunay na ang unang malaking puhunan ni Dakila, ang mismong salaping ginamit niya para simula ng SPH, ay hiniram mula sa pamilya ni Luningning, isang utang na hindi kailanman binayaran, bagkus ay ibinalewala at itinuring na tulong lamang. Ito ang huling baraha, sabi ni Luningning. Gagamitin ko lang ito kung kinakailangan. Tumango si Attorney Romero, isang bagong kislap ng respeto ang makikita sa kanyang mga mata. Kung gayon, simulan na natin ang pagpapadala ng mga abiso. Ang paranoia ay unti-unti nang kumakain sa katinuan ni Dakila. Ang bawat anino sa hallway ng opisina ay tila isang espiya. Ang bawat pag-ubo sa isang meeting ay tila isang senyales ng pagkakanulo. Ang multo sa merkado ay pansamantalang tumahimik, ngunit ang pinsala ay nagawa na.
Ang tiwala ng board ay manipis na at ang kanyang awtoridad ay laging kinekwestiyon. At ang pinaghihinalaan niya ng higit sa lahat ay ang babaeng katabi niya sa kama tuwing gabi. Ang pagkabigo ni Marahuyo na i-leak ang dokumento ay nag-iwan dito ng pait at pagkabahala na hindi nito nagawang itago. Ang dating matamis na kasintahan ay naging iritable at palihim. Napapansin ni Dakila ang mga madalas nitong paggamit ng telepono, ang mga pabulong na pag-uusap, dala ng desperasyon. Isang gabi, habang naliligo si Marahuyo, ginawa ni Dakila ang isang bagay na hindi niya inakalang gagawin niya. Hinalughog niya ang gamit nito. Sa ilalim ng sapin ng drawer ng mga damit nito, natagpuan niya ang isang maliit na notebook. Nang buksan niya ito, nanlamig ang kanyang dugo. Nakasulat doon ang mga pangalan, mga petsa at mga numero, mga detalye tungkol sa mga kahinaan ng SPH, mga pangalan ng mga karibal nilang kumpanya. At sa huling pahina, isang pangalan na paulit-ulit na isinulat na may galit, Ricardo Lopez. Biglang naalala ni Dakila, si Ricardo Lopez, ang matandang negosyanteng nilamon niya ng buo sa simula ng kanyang karera. Ang taong nagpakamatay. Kinilabutan siya. Hinalughog niya ang laptop nito. Hindi ito naka-password. At doon, sa isang hidden folder, nakita niya ang lahat. Ang research tungkol sa kanyang ama, ang mga plano ng paghihiganti, ang draft ng email para sa journalist. Si Marahuyo, ang kanyang minamahal na si Marahuyo, ang buong relasyon nila ay isang malaking kasinungalingan. Nang lumabas si Marahuyo mula sa banyo, suot ang isang tuwalya, sinalubong siya ng isang nakakatakot na katahimikan. Si Dakila ay nakatayo sa gitna ng silid, hawak ang notebook. Sino si Ricardo Lopez? Tanong ni Dakila. Ang kanyang boses ay mapanganib na kalmado. Ang mukha ni Marahuyo ay namutla. Ang pagkukunwari ay tapos na. Isang sarkastikong tawa ang kumawala sa kanyang bibig. Isang tawang puno ng galit at sakit. Hindi mo naaalala? Siyempre hindi. Sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa kimkim na puot. Siya lang naman ang taong ninakawan mo ng lahat. Ang taong tinulak mo sa kamatayan. Ang tatay ko. Natulala si Dakila. Aanak ka niya? Oo. Sigaw ni Marahuyo, ang mga luha ng galit ay tumutulo na sa kanyang mga mata. At bawat araw na kasama kita, bawat halik, bawat yakap, ay isang impyerno para sa akin. Ginawa ko ang lahat para makita kang masira. Tulad ng pagsira mo sa pamilya ko. Bago pa man makapag-react si Dakila, isang malakas na katok ang narinig nila mula sa pinto. Isang courier ang nag-abot sa kanya ng isang selyadong sobre. Habang nagwawala si Marahuyo sa kanyang harapan, pinuksan ni Dakila ang sobre. Ito ay isang opisyal na abiso. Isang emergency board of directors meeting na ipinatawag para sa isang vote of no confidence laban sa kanya bilang CEO. At sa ilalim ng dokumento, nakalagay ang pangalan ng nagpasimuno ng boto, ang pangunahing shareholder na nag-udyok nito, lead petitioner, Soliman Investments Soliman. Ang apelyido ay tumatak sa kanyang isipan na parang isang branding iron, Soliman. Naramdaman niyang nanuyo ang kanyang lalamunan. Ang lahat ng pagdududa, ang lahat ng maliliit na piraso ng palaisipan ay biglang nagkabuo. Ang pagbabago ni Luningning sa gala. Ang mga salita nitong may dobleng kahulugan. Ang biglaang katahimikan ng multo. Hindi ito ang kanyang mga karibal. Hindi rin ito si Marahuyo. Ito ay si Luningning, ang kanyang asawa. Ang babaeng akala niya ay wala nang natira, kundi mga luha. Tumingin siya mula sa papel patungo sa nagwawalang si Marahuyo. Dalawang babae. Dalawang multo mula sa kanyang nakaraan, parehong bumalik para singilin siya. Ang kanyang mundo, na itinayo sa kasinungalingan at pagtataksil, ay guguho na. At wala siyang magawa, kundi panoorin ito. Ang boardroom ng Serrano Prime Holdings
na matatatagpuan sa pinakatuktok na palapag ng gusali ay tila isang arena. Ang mahabang lamesang gawa sa salamin at bakal ay napapalibutan ng mga makapangyarihang figura, mga miyembro ng Board of Directors. Ang bawat isa ay may ekspresyong seryoso at hindi mabasa. Sa gitna ng lahat, sa upuan ng chairman, nakaupo si Daquila Serrano. Ngunit ngayon, hindi siya mukhang hari. Mukha siyang isang general na nalalapit na ang pagkatalo. Ang kanyang mukha ay pinatanda ng ilang gabi ng walang tulog at purong stress. Sa isang sulok, nakaupo si Marahuyo, hindi bilang executive assistant, kundi bilang isang kinakailangang saksi. Ang kanyang presensya ay isa sa mga kondisyon na hiniling ng ilang board members. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, nakatuon sa kawalan. Where is the representative of Soliman Investments? Malamig na tanong ni Daquila. Sinisikap na panatilihin ang autoridad sa kanyang boses. We cannot begin this farce without the coward who called for it. Sa sandaling iyon, dahan-dahang bumukas ang malaking pinto ng boardroom. Ang lahat ng mata ay napako roon. At sa pagpasok ng figura mula sa liwanag ng hallway, isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig sa buong silid. Hindi ito isang matandang investor o isang tusong abogado. Ito ay si Luningning Soliman. Ang kanyang bawat hakbang sa mamahaling alpombra ay may bigat at layunin. Nakasuot siya ng isang navy blue power suit na nagpapatingkad sa kanyang matatag na tindig. Ang kanyang buhok ay nakatali ng maayos at ang kanyang muka ay kalmado. Ang kanyang mga mata ay matalas na parang isang agila. Walang bakas ng babaeng minsan ay umiyak sa sahig ng kanyang tahanan. I'm here! Anunsyo niya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Pinuputol ang nakabibinging katahimikan. I am Luningning Soliman, and I am the sole proprietor of Soliman Investments. Kung may nahulog na karayom sa sahig, tiyak na maririnig ito. Si Daquila ay napanganga. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang halo ng hindi paniniwala, pagkalito, at takot. Ang multo ay may mukha, at ito ang mukha ng kanyang asawa. Iimposible. Nauutal na sabi ni Daquila. Saan ka kumuha ng pera? Paano? Hindi iyan ang mahalagang tanong ngayon, Daquila. Putol ni Luningning, umupo sa bakanting upuan sa kabilang dulo ng lamesa, diretsyong nakatingin sa kanya. Ang tanong ay kung bakit tayo naririto. Sa tulong ng kanyang abogado, sinimula ni Luningning ang kanyang presentasyon. Hindi ito emosyonal, hindi ito personal. Ito ay purong datos, malamig at brutal. Gamit ang projector, ipinakita niya ang sunod-sunod na mga slide. Mga chart na nagpapakita ng pagbaba ng kita. Mga ulat na nagdedetalye ng mga maling desisyon sa pamumuhunan. Lalo na sa nabanggit na Visayas Project, ipinakita niya kung paano bumaba ang morale ng mga empleyado at kung paano nasira ang tiwala ng mga kliyente sa ilalim ng pamumuno ni Daquila. Bawat numero ay isang sampal sa mukha ni Daquila. Bawat datos ay isang pako sa kanyang kabaong bilang CEO. These are not the actions of a competent leader, pagtatapos ni Luningning. These are the actions of a man blinded by his own ego, a man who values appearances more than actual performance. Kasnungalingan! Sigaw ni Daquila. Tumayo. Madaling magsalita. You're twisting the facts. This company is strong because of me. Talaga ba, Daquila? Kalmadong tanong ni Luningning. At doon, inilabas niya ang kanyang huling baraha. O malakas ang kumpanya dahil sinimulan mo ito gamit ang pera na hindi sayo? Inilapag ni Attorney Romero ang folder na naglalaman ng mga dokumento sa gitna ng lamesa. Ang ebidensya ng utang ng pamilya Serrano sa pamilya Soliman. Ang pundasyon ng SPH na itinayo sa isang kasunduang kinalimutan. Ang buong board ay natigilan. Ang personal na pagtataksil ay isa. Ngunit ang financial dishonesty na nasa ugat mismo ng kumpanya ay iba. Ito ang huling dagok. This is a private matter.
Depensa ni Dakila, ang kanyang boses ay desperado na. It became a corporate matter when you used my family's money as your own and built this empire on a lie. Sagot ni Luningning, ang kanyang tingin ay hindi natitinag. The foundation of this company is rotten because its leader is rotten. Pagkatapos noon, nagsimula ang botohan. Isa-isa, itinaas ng mga miyembro ng board ang kanilang kamay bilang suporta sa mosyon na tanggalin si Dakila Serrano bilang CEO. Kahit ang mga dati niyang kaalyado ay bumoto laban sa kanya, ang resulta ay malinaw. Tapos na ang laro. Isang miyembro ng board ang tumayo. Given the circumstances, and in light of the controlling stake now held by Soliman Investments, I propose that we appoint Mrs. Luningning Soliman as the interim chairwoman and CEO, effective immediately. Ang motion ay mabilis na sinang-ayunan. Tumayo si Luningning. Ang kanyang pakiramdam ay hindi ng pagjubilasyon, kundi ng isang tahimik at mabigat na tagumpay. Naglakad siya palapit sa kinauupuan ni Dakila. Si Dakila ay nakaupo pa rin, nakatingin sa kawalan, isang haring nawalan ng kaharian. Tumingin si Luningning sa kanya, at pagkatapos ay kay Marahuyo. Ang 2 taong sumira sa kanyang buhay, ngayon ay nasa kanyang paanan. Wala nang galit sa kanyang puso, wala nang pait. Tanging isang malamig na pagtatapos. Dakila Serrano, sabi niya. Ang kanyang boses ay formal at walang emosyon. Marahuyo Lopez. Tumingin siya sa kanilang dalawa, ang mga arkitekto ng kanyang sakit. You're both fired. Sa huling pagkakataon, nakita niyang gumuho ang mundo sa mga mata ni Dakila. Ngunit sa mga mata ni Marahuyo, may nakita siyang kakaiba. Hindi galit, hindi pagsisisi, kundi isang bakas ng paghanga, isang tahimik na pagkilala sa babaeng nagtagumpay kung saan siya nabigo. Lumipas ang ilang linggo. Ang kaguluhan sa Serrano Prime Holdings, na ngayon ay unti-unti nang binabago ang pangalan sa Soliman Alfonso Holdings bilang parangal sa kanyang lola, ay dahan-dahang humuhupa. Ang pagupo ni Luningning bilang bagong CEO ay sinalubong ng pag-asa ng mga empleyado at pagtitiwala ng merkado. Ang kanyang mga unang hakbang ay nakatuon hindi sa pagbabago, kundi sa pag-aayos, pag-stabilize ang biyang operasyon, pagpapanumbalik ng morale, at pagputol sa mga proyektong walang kabuluhan na sinimula ni Dakila. Isang hapon, habang abala siya sa pag-aaral ng mga dokumento sa dating opisina ni Dakila, na ngayon ay kanyang opisina na, tumawag ang kanyang sekretarya. Ma'am Ning, may isang Mr. Serrano po na gustong kumausap sa inyo. Wala siyang appointment. Huminga ng malalim si Luningning. Alam niyang darating ang araw na ito. Papasukin mo siya. Pumasok si Dakila. Ang dating CEO na laging nakasuot ng mamahaling suit ay napalitan ng isang lalaking mukhang mas matanda ng 10 taon. Ang kanyang damit ay simple. Ang kanyang buhok ay medyo magulo. At ang kanyang mga mata ay wala ng kayabangan, tanging pagod, at pagsisisi na lang ang natitira. Luningning, sabi niya, ang kanyang boses ay mahina. Dakila, sagot ni Luningning, itinuro ang upuan sa harap ng kanyang lamesa. Maupo ka. Sa halip na maupo, nanatili siyang nakatayo. Hindi ako magtatagal. Gusto ko lang mag-sorry para sa lahat. Tumingin ito sa kanya at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, nakita ni Luningning ang sinseridad sa mga mata nito. Naging bulag ako, Ning. Bulag sa kayamanan, sa kapangyarihan, at sa halaga mo. Minamaliit kita dahil iyon ang pinakamadaling paraan para hindi ko makita ang sarili kong mga pagkukulang. Ikaw ang nagtayo sa akin at ako ang sumira sa'yo. Patawarin mo ako. Pinakinggan ni Luningning ang bawat salita. Hinintay niya ang pakiramdam ng galit, ng pagkasuklam, o kahit ng kasiyahan, ngunit wala. Tanging isang malawak na kapayapaan ang kanyang naramdaman.
Pinapatawad na kita, Dakila, sabi niya, at naramdaman niya ang bigat na tuluyang nawala sa kanyang dibdib. Hindi para sa'yo, kundi para sa sarili ko. Pero gusto kong malaman mo na hindi ko ginawa ito para maghiganti. Ginawa ko ito para iligtas ang kumpanyang ito mula sa'yo at para iligtas ang sarili ko mula sa anino mo. Tumango si Dakila. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Alam ko, you were always the better one between us. Tumalikod na ito at naglakad patungo sa pinto. Bago ito tuluyang lumabas, huminto ito. Alagaan mo ang pinangarap natin noon. At pagkatapos ay nawala na ito. Nang sumunod na araw, isang sulat ang dumating para sa kanya sa pamamagitan ng isang messenger. Walang return address. Nang buksan niya ito, nakilala niya ang sulat kamay mula sa mga notes na nakita niya sa notebook ni Dakila. Galing ito kay Marahuyo. Luningning. Hindi ko alam kung bakit ko ito isinusulat. Siguro dahil sa huli, gusto kong malaman mo na hindi ikaw ang kalaban ko. Naging collateral damage ka lang sa isang digmaang matagal ko nang ipinaglalaban. Mali ako na dinamay kita. Mali ako na ginamit ko ang sakit mo para sa sarili kong layunin. Hinangaan kita sa boardroom. Nanalo ka sa paraang malinis at marangal. Isang bagay na hindi ko kailanman nagawa. Aalis na ako ng bansa. Magsisimula ako muli. Malayo sa mga multo ng nakaraan. Sana, sa paglipas ng panahon, mapatawad mo rin ako. At sana, mahanap mo ang tunay na kaligayahan na ipinagkait sa ating dalawa. Marahuyo. Tinitigan ni Luningning ang sulat. 2 taong sinaktan ng iisang lalaki. 2 pusong nasira na naghahanap ng hustisya sa magkaibang paraan. Tiniklop niya ang sulat at itinago ito. Tapos na ang kabanatang yon ng kanyang buhay. Ma'am Ning? Isang pamilyar na boses ang pumukaw sa kanya. Si Yaya Mayumi, dala-dala ang isang tray ng tsaa. Pinakiusapan niya ang matanda na manatili sa kanyang tabi, hindi bilang yaya, kundi bilang isang kaibigan at kasama. Salamat, Yaya, sabi ni Luningning, kinuha ang tasa. Ano po ang masasabi niyo? Bagay po ba sa akin ang upuang ito? Ngumiti si Yaya Mayumi, isang ngiting puno ng pagmamalaki. Anak, ang upuang iyan, ang naghihintay sa'yo noon pa man. Ngayon mo lang binigyan ng pagkakataon ang sarili mo na upuan ito. Sa huling pagkakataon, tumayo si Luningning at lumapit sa salaming bintana. Hawak niya sa isang kamay ang tasa ng tsa at sa kabila ang luma at gastadong talaarawan ng kanyang lola Gunita. Ang tanawin ng lungsod ng Hiraya ay nakalatag sa kanyang harapan, isang mundo ng mga posibilidad. Hindi na siya ang asawa ng CEO. Hindi na siya ang babaeng naghahanap ng paghihiganti. Siya si Luningning Soliman, ang babaeng bumagsak, ngunit muling bumangon mula sa sarili niyang mga abo, mas matatag, mas matalino, at higit sa lahat, mas makinang. Isang bagong bukang liwayway ang sumisikat sa kanyang harapan. At sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, ngumiti siya. Isang tunay, payapa, at puno ng pag-asang nangiti. Handa na siya para sa susunod na kabanata. At dito nagtatapos ang kwento ni Luningning. Isang kwentong nagpapatunay na ang pagtataksil ay hindi katapusan, kundi maaaring maging isang pagkakataon. Isang pagkakataon upang muling kilalanin ang sarili, tuklasin ang natatagong lakas, at bawiin ang kapangyarihang matagal nang ipinagkait sa atin. Ang aral ng kwento ay malinaw. Ang tunay na halaga natin ay hindi nasusukat sa pagmamahal na ibinibigay sa atin ng iba, kundi sa pagmamahal na kaya nating ibigay sa ating mga sarili. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Luningning. Kung mayroon po kayong mga saloobin o komento,
Huwag po kayong mag-atubiling i-type sa comment section sa ibaba. Ano pong uri ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!